Okay, good afternoon. Meron tayong Rider J crossover FI115. Ayan o. Ayan. So hindi po siya for rewiring. Makina po tayo. Ayan o. Kita nyo, nakabaklas no. Baklas tayo ng makina. Sa top overhauling, clutch side, and throttle body. Maglilinis pa ako nyan. So dito muna tayo sa main topic. Ayan. So malinis na no, yung mga pyesa. So hindi ko na kailangan ipakita na alam niyo naman niya kung paano ako magtrabaho sa motorsiklo. So, meron lang tayong konting info. Okay. So, game. Ito, ilang beses ko na sinasabi to, na binablog ko na to noon pa. Yan. Yan o. Papasin nyo ito, yung exhaust. Yan. Yung exhaust na yan, kung aalugin nyo yan, aalugin natin, no? Yan. Alugin natin siya. Ayun, no? Ang laki ng alug, oh. Parang ngipin. Yan o. Grabe o. Yan. Yan yung problema. Ano yung problema? Hindi po yung barbula. Ang problema po is yung valve guide. Ito po yan. Yan. To. Yan. Yung valve guide po. Yan po ang problema. So maluwag na po siya. So tingnan natin dito sa ibabaw. Kabit natin to. Yan. So ayan o. Yan o. Laki o. Yikes o. Laki ng alog oh. Kahit isagad natin, yan. Tukod natin papasok, ayan. Yan ha, kita nyo ha, o yan o. Oh, ayan ha, nakapasok, yun. So, alog talaga siya oh. Laki, no? Yan, malaking awang no. So, madalas kong sakit sa Rider J FI115, yung exhaust. Yan, exhaust oh, exhaust yan. Kasi nga, pagka, yan, tulad nito, biniyak to sir last September. Last September. Tapos bumalik ka nung December. Hindi pa rin nakita yung problema. So ngayon, after ilang buwan, 2026 na, nung March, nagka-problema pa rin. Ilang buwan lang ulit, after March, may problema pa rin. Ayaw mo nung bumalik sa kanila. So ngayon, si sir nagpunta sa akin, nakiusap na, sir, baka pwedeng paayos yung Rider J crossover. Sabi ko, sige, maglaan ka lang ng budget kasi possible lang. Yun nga, meron pa lumalagatok. No, meron pa lumalagatok sa clutch side. So, yun, isa kong papakita sa inyo. So, medyo hahaba ng konti yung video. So, ayan, as you can see, no, matino na yung mga pyesa. Ito, sabi ko nga sa kanya, by the next time, palitan na lang. Kasi yun yung crack, oh. Ayun, oh. Yun, yan. Hindi po yan basta, basta lang gas-gas. Nag-wear and tear na po. Kasi nga, pinatakbo ni boss, kahit na wala pang langis, makauwi lang siya. Tama ba, sir? Opo. Biniyahe pa rin. So, hindi rin napansin siguro ng mekaniko to. Kasi nga, ayaw makinig sa mga sinasabi mo dahil ikaw ay customer lang. No? Yun. So, customer ka lang. So, hindi ka pinakikinggan kahit meron naman nang nakikitang maliit na problema na which is malaking epekto sa motorsiklo. So, yan yung isang problema. Umuusok, sir, nung time na yun. Oo. Umuusok saka maingay. Yun. So, napaltan ng yung black, nagparibor siya. So, okay pa naman yung black. Ayan, oh. Maganda yung black. Yan. So, walang gas-gas. Yun, oh. Yan. Naribor na po ito. Naribor na. Yan. Yan. Yan, oh. Ayan. Wala siyang gas-gas. As in, kita pa yung criss-cross. Ayan, oh. Yung criss-cross line, kitang-kita pa. So, ibig sabihin, maganda naman yung pagkakaribor. Kaso, nag-piston slap. Ano nangyari sa piston? Nasa lang yung piston mo, boss. Ito. Ayan. Kunin natin. So, ito yung piston. Na-damage siya. Ayan, o. Nagkaroon siya ng piston slap. Ayan. Ayan, o. Tapos, yan, o. Nakita nyo yung langis. Ayan, o. Nag-overheat ulit siya. So, marami naging problema. Ito, konting tip ko sa inyo. Pagka ganitong nagka-problema ulit, i-double check nyo na saan ba nagkamali, saan ba yung nagka-problema. Kasi nakadalawang balik na diba? Or kung magpapangatlong balik, dapat na-isolate na natin yung pinaka-root cause. So, ano yung problema? Ito talaga. Yan. Dito. Pangalawa, syempre, pumasok ang langis dun sa combustion chamber. Ano mangyayari? Madadamay na naman si piston. Madadamay na naman yung barbula. Mag-iisa-isa na naman yung problema. Babalik yung problema. Kasi hindi nyo nakuha yung root cause. Andito yung root cause. So, pakita natin yung bago. Ito, mahal to. Masakit sa bulsa to. Makatikat ito. Ayan, o. Yan. Bago. Bagong cylinder head.
Aray ko. Ayan oh. So kinabit ko yung bagong barbula. Ayan. Ayan oh. Ayan. Pakita natin ha. Ito. Bagong barbula. Ayan. So alugin natin. Oh, walang alug oh. Sumasabay yung cylinder head. Ayan oh. Oh, ulit. Oh, sumasabay oh. May alog yan, kapinggot na kapinggot. Pero hindi dapat sobrang alog. Which is normal yon kasi meron siyang clearance eh. Oh, yan oh. Yan oh. Saka tingnan natin, baliktarin natin para for sure. Yan. Bago ha. Ito yung pangit sa Rider JFI. Although yung iba nagpapalit pang ibang motor, which is ako, hindi ko ginagrab yung ganon. Kasi nga, mahirap. Masasayang lang yung pera ng customer. Oh, yan oh. Oh, halos walang alog oh. Sumasabay yung cylinder head. Di ba? Oh, yan. Baon natin oh. Wala talaga, sumasabay yung cylinder head, gumagalaw. Ibig sabihin yan, buong-buo ngayon yung valve guide, no? Bago kasi, no? Bago. Kano? 5,000, halos 5,200, 5,300, mga ganun ang presyo, no? Yan. Oh, yung presyuhan ng cylinder head, bago. Dati, nasa 4 plus lang to, 4,200, 4,300, ganun lang ang presyo. Ngayon, masakit na sa bulsa. Yan. So, yan. Iwan ko muna dito yung barbulang bago. Ayan, bago yan. Okay? So, ayan. Bumili ulit kami ng piston set na 0.5. Ayan. 0.5 mm bago. Ayan, 1,150. Then, ito pa yung isa naging problema. Ayan. Nasa na yung spring. Yung maliliit na spring. Nasa na yun? Dito sir. Wala. Hingi na pamangkin ko. Ayun, ito. Ayan. So, punta tayo sa maliit na bagay, pero malaking problema. Ayan, ito. Yung sa one-way clutch. Ito, na-explain ko na yan dati. May hingi pamangkin ko. So, ayan. Ito, anong nangyari kasi, nagda-dragging daw pag siya downhill. Anong nangyari? Parang hindi mo pwedeng bitawan yung silinyador. Kasi pag binitawan mo yung silinyador, Kailangan meron siyang gas lagi. kailangan lagi may silinyador. Kasi pag hindi, magkakalampag yung makina. So, anong nangyari po kasi ito, naipit. Yan. Pansinin nyo, hindi magkakasize, oh. Yan. Yan. Hindi magkakasize yung spring. Yan. Ito yung tumabingi, yan, oh. Tumabingi siya. Paano? Lumusot po siya, paangat dito, umangat dito yan. Nung kanina, bago ko buksan, umangat dito. Hindi ko na napakita. Bale, ito yung plastic, nakaganyan yan. Yan. Nakaangat dito yan, nakaumbok dyan. Gusto na lumabas sir. Oo, parang nakalawit na, nakaumbok na gano'n, nakalabas dito. So yun, kaya nangyari, yung one-way clutch niya, may problema, ang laki ng problema. So bumili tayong bago, original. Yan, 3 piraso. Ayun o. Set. Okay, original po yan. Pinlastic na lang po namin kasi pag binibili to, maramihan kasi to. So per piraso lang yung kinuha namin. Yan. Pinlastic na lang sa ganito. Pero original po yung Suzuki. Okay? So, yun lang. Walang problema sa clutch. Chinek ko lahat sa bell. Goods lahat kasi bago eh. Oh, bago bell, bago shoe, bago lining, lahat bago. Pati makina, malinis naman. Di ba? Maayos naman yung pagkakatirada. Pati oil pump, bago na oh. Original na. Yun nga lang, ito yung mga sign of overheat. Ayan oh. Kulay black na po yung mga stud bolt. Yan. Okay? So, yun yung isa pa naging problema niya. So, ngayon, tatry nating ayusin at tingnan natin kung titino yung motorsiklo ni Bossing after kong magawa. So hapon na at going to 6 PM na po, pero may liwanag pa naman, maganda pa yung araw. Ayan oh. So ayan, kakabit ko na to, i-assemble ko na.